Nagpaplano ka po bang kumuha ng Master Plumber Licensure Examination? Then, ito ay para sa iyo. Welcome po sa ating bagong Master Plumber Review and Refresher series. Pag-uusapan naman natin this time ay ang mga paraan na ginawa ko para ma-memorize or familiarize ang tables, paragraphs, and even list sa Revised National Plumbing Code of the Philippines or RNPCP. Bago mo po ito panoorin, make sure ay nabasa mo na ang RNPCP at least 3 times, cover to cover. Without further ado, let's start. At dito sa part 15, pag-uusapan natin ang table 7-4 or ang 7-6 or ito yung table for cleanouts plus yung ANSI ASME B1.20.1 or ang National Pipe Tapered Thread. At i-relate natin to sa table 8-1 or ang pipe connections in blow-off condensers and sumps and table 8-2 or ang minimum size for air conditioning condensate waste pipes. Ngayon sa part 15.1, ang pag-uusapan lang muna natin dito ay ang table 7-4 or 7-6 and yung ANSI ASME B1.20.1. Itong nasa screen niyo ngayon, ito yung table 7-4 and table 7-6 at itong dalawa ay parehas lang at ang pinag-usapan dito ay cleanouts. At kung mapapansin lang natin, itong table 7-4 may mga nakasulat lang na exceptions dito. And make sure na basahin nyo rin to kasi may mga importanteng nakanote dito. Okay? At itong table for cleanouts, actually, ang naging reference nito ay yung table 707.1 ng IAPMO. And as what you can see, ito ay naka-English units pa rin or English system ang gamit dito. And again, kagaya sa mga previous videos, mas madaling kabisaduhin kapag naka-English units. Kaya, sa video natin ngayon, ang gagamitin natin ay itong table 707.1. For additional information about the details or typical details for cleanouts, we have here the ceiling cleanout details and floor drain details. Be familiarized na lang pagdating sa mga terms or etong parts ng cleanouts. At dito sa table ng cleanouts, dito sa my third column, ang nakalagay dito ay threads per inch. And itong column na to, ang naging reference nito ay itong ANSI ASME B1.20.1 or ang National Pipe Tapered Thread or NPT. Actually, may kadugtong pa yan. Medyo mahaba lang yung table na to pero hindi naman lahat yung kukunin natin dito. Kumbaga, i-relate lang natin sa kung ano yung meron dito sa table ng cleanouts, which is yung threads per inch. Additional information lang about sa NPT. Ang NPT is the abbreviation used for National Pipe Thread Taper or National Pipe Tapered Thread. It is an American national standard used to join pipes and fittings. ASME B1.20.1 is the standard used for NPT, which covers dimensions and gauging of pipe threads for general purpose. Most commonly used sizes for pipes and fittings by the US suppliers commonly are 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, and 2 inches. Smaller sizes than those listed are occasionally used for compressed air. For sizes larger than 3 inches and above, there are other methods of joining available, so threading is less frequently used in these sizes. Sometimes NPT threads are referred to as MPT or male pipe thread, MNPT or NPT na naka-enclose yung M for external threads, and FPT for female pipe thread or FNPT or NPT na naka-enclose yung F for female internal threads. So ito yung comparison between the two ng NPT thread or yung female and yung male threads natin. And additional information and comparison between tapered thread at saka yung straight thread or tinatawag din itong parallel thread. Again, yung third column ng cleanouts, ang naging reference nito ay yung
ay yung ANSI ASMEB 1.20.1. Actually, ito yung naka-highlight ng purple dyan. And kung mapapansin natin na nakaligtaan yung may 3 and 1/2 dito, no? And then ang gagawin natin ay dadagdagan natin yung table natin sa cleanouts. And kung mapapansin natin yung size of pipe na 4 inches and above, pare-parehas lang naman sila ng threads per inch dito. Kaya siya ginawa dito sa IAPMO or yung sa RNPC na 4 and larger. Ngayon, unahin muna natin kung papaano ko na-memorize yung para sa cleanouts. And then, idadagdag na lang natin yung additional sizes and of course, yung para sa threads per inch. So, una, isusulat ko yung 1, and then 2, and then 1 plus 2, that is equal to 3. And then, yung last ay yung 4. And think of a number na pag inad natin sa 2, that is equal to 4, and that is 2. And then, yung 4 dyan, lalagyan lang natin ng symbol for greater than or equal to. Next, lalagyan na natin ng 1/2 yung 1 at saka yung pangalawang. And yan na yung pipe size na makikita natin dun sa table ni RNPCP na kapag i-convert 2 inches. Next ay para sa clean out size. Ang gagawin mo lang is kabisaduhin mo yung direction ng arrows na to. Kasi yung arrows na to, ito yung magsasabi sa atin na yung pipe size na to ay equal lang dito sa clean out size. Kaya dito sa taas, magiging 1 and 1/2 tong dalawa. And then yung kasunod ay 2 and 1/2. Pero sa last, may kaibahan lang. Ito ay 3 and 1/2. Bali, wag mo lang kalimutan na lahat ng clean out size dito ay merong 1/2. Di ba nga kanina may nakaligtaan na 3 and 1/2 dun sa NPT? Kumbaga magkaroon tayo ng imaginary na column dito. Kumbaga gagawa tayo ng the same na orientation ng arrows and isingit lang dito yung 3 and 1/2. Okay? So parang ganun yung naging mindset ko before na baka may kulang lang or nakaligtaan. Anyway, sa IAPMO kasi walang nakalagay. So kumbaga imaginary lang to para malaman ko na ganito yung mga orientation ng arrows na yan. Okay? Next. Dito na idadagdag natin yung ANSI ASMEB 1.20.1 or yung para sa NPT natin. And ito yung nagawa na natin or na-memorize na natin para sa cleanouts. So, ang gagawin natin ay dadagdagan lang natin dito. So, ngayon, isipin mo kung ano yung mas nauna kay 1 and 1/2 or mas nauna kay 1/2. So, common para sa unit fraction, bali 1 and 1/4. And then, saka mo lalagyan ng 1. Bali, yung 1 na yung pinaka-end dyan. Next is, tandaan mo lang itong pagkakasunod-sunod na to. After ng 1 ay 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8, and 1/16. Kumbaga, itong mga fractions na to, ito yung common na unit fractions. Ito yung mga naka-highlight dito. Then after that is simulan na natin yung para sa threads per inch. Etong naka-highlight ng blue, kung makikita natin dito sa clean out size, 'di ba 1 and 1/2 to. So ang gagawin mo, lalagyan mo lang siya ng 1 dito. Kaya magiging 11 and 1/2 itong dalawa. And then 'di ba may dalawang 11 and 1/2 na tayo dito. Ang gagawin mo lang ay magdadagdag ka lang ng dalawa pang 11 and 1/2 sa taas. Okay, and after that is itong nasa baba. Para hindi mo makalimutan kung ano yung value dito sa baba, ang ginagawa ko ay itong 1 at saka 2, inad ko to kaya magiging 3. So, 11 minus 3, so yung baba ay 8. Then next is itong naka-highlight ng green. Bali, ang ginagawa ko dito, inad ko ulit yung 1 and 2. So that is equal to 3. And then inad ko naman this time. So 11 plus 3, that is equal to 14. So yun yung sa dalawa dito. Then yung last digit dito ay 4. And then yung 4, idadagdag ko sa 14. Kaya yung naka-highlight ng purple dito or yung dalawa dito sa taas ay equal to 18. Then yung last, itong naka-highlight ng yellow, ang ginagawa ko dito, inad ko yung 8 at saka 1, so that is equal to 9. And then yung 9, idadagdag ko siya sa 18, kaya yung dalawa sa taas ay 27.
So, ayan na. Ganun ko lang na-memorize itong dalawang table na to. Then, abangan nyo lang po yung video para sa table 8-1 and 8-2. Okay? And that's all for this part. If you find this video interesting and informative, please don't forget to like, share, and subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos like this. Thank you and good luck, future master plumbers.